Magbubuo tayo ng eskopeta. Eskopeta PCP na kasi hindi na siya CO2. Yan. May makulit pa tayong aso. Sunod tayo ng konti. Yan. Yan para gitna. So ito, una muna pag-prepare. Yan. Lalagyan niya o-ring dito yan. So kailangan ang advice ko lang, yan, lumalabas yung tiplo niya, bali wala naman yan. Yan. Advice ko lang, dapat nararamdaman mo na humahakab yung o-ring. Yan. Hindi mo kailangan higpitan maigi. Ilalak mo na lang ng kamay pag ganun. So, kailangan humahakab lang yung o-ring. Huwag masikip. Kasi madadamage siya sa pagpasok. Kapag nag-maintain ka, every time magkakalas ka, papalit ka ng o-ring kapag na-damage siya pag masyadong masikip. Huwag ka rin masyadong maglalagay ng matabang o-ring masyado kasi lalaki yung rubber parts na dadaanan ng hangin. So, mas maliit na rubber part, mas maganda. Kagaya rin yan sa sasakyan, mas manipis na gasket, mas maganda. Kasi, konti lang yung sisinipan ng, hindi masyadong prone sa tagas. So, dito, ganun din. Yung leak, hindi prone sa leak. Yan, prepare na natin to. Kasi kailangan siya yung mauna. Tapos, dito, kung mapapansin nyo, dati, dito lang ako nagpuputol, 1 inch pa below. So, lampas 1 inch or 1.5. So, ngayon nagdagdag ako ng plenum kasi naka-experience ako minsan ng airgun na pangit tumama. So, pagka ganon, ang solusyon doon is magdadagdag ka ng power plenum. So, hindi naman lalong hahaba. Pinapaiksi nga natin yung conversion. Tapos, lalo siyang hahaba kasi magdadagdag ka pa ng power plenum. Kaya, since ito ay sagana naman sa plenum, yung ganun yung ginawa ko, dinagdagan ko na lang yung haba ng plenum. So, ito, kung makikita nyo, ito yung firing pin niya. Lahat yan, parting yan, ididiin pa siya ng konti. Lahat yan, halos power plenum. Ito, mula rito. Hanggang dyan sa dulo, hanggang dito, power plenum yan. So, nasa mga 4 to 5 inches yung plenum. So, enough na yan. Tapos, yung output niya, na isinet ko sa regulator niya is hindi siya lalampas ng 1,200. So, ganoon ang since kapag nga pala ito isang tip kasi ka-experience ako na 40 meters lang daw maganda tumama. Then, sa mas malayo, pangit na daw. So, kung yan ay dadagdagan mo ng output, possible na lalo siyang matataranta sa mas malayo. Lalo matataranta yung pellet. Ngayon, kung yan ay kasi ang pagka sa akin, nung magtanong siya is kalat na, kumakalat na kapag mas malayo na. So, yung doon, kung hindi madala sa pag zero, kasi sa ganyan, dapat isa pa rin yung tinatamaan kapag gano'n. Ngayon, kung kumakalat na siya, nagkakaroon na siya ng grouping, ang dyan is hindi yung pataasin yung output. Kapag pinataas mo yung output niyan, baka kahit sa 30 meters, hindi na maganda tumama kasi mas tinaas mo yung output. Kung mapapansin, kapag mahina yung output niya, siyempre mas malapit yung maaabot niya, pero mas soft yung pagtulak niya ng pellet. So, ibig sabihin, dapat mas accurate kapag mas mababa. Ngayon, kung sa 40 meters, kumakalat na, pwedeng sa paglampas ng 40 meters, kumakalat na yung tama niya. Ibig sabihin nun, mas maganda kung magbababa ka pa ng output. Kasi nakita niya, output mas mababa daw kaysa doon sa expected na 1.2. So, gusto niyang gawing 1.2. That will be experiment. Kaya binibigay ko na kagad sa inyo yung scenario. Isa yan tip. Pababain mo muna yung output. Then, pag tumatama ka na sa 60,
iisa yung magiging ano na, kasi mas maganda yung, wag lang mahangin kasi mas madali ang maitulak ng hangin, kasi mas mababa yung output, mas mababa rin yung FPS pagka ganon. So kung hinahangad mo na gumanda yung tama sa mas malayo, yung mas malayo siya kaysa 40 meters, maganda yung tama, hindi advisable na magtaas ka ng output kasi lalong masisira yung ano yan. Pangkaraniwan po kasi, pag ganyan yung malalayo talaga, nag-hit ka ng 100 meters, as in 0, sa 100 meters, mataas yung FPS niyan, nasa mga halos 1,000 ang FPS, magaganda po yung barrel nun. Barrel nun ay design talaga para sa long range. Ito po kasing barrel natin, swerte mo kung pang long range siya. Kasi, siyempre, si CO2, nagsisiro ka lang dyan, 25 yards. It is almost siguro 22 meters, ganyan, kung in meter. Halos 23 o 22 meters ang layo niya. Yan po yung pag CO2. Sabihin na natin na CO2 kayang tumama ng, sa JR Mangyo, kayang tumama ng 40 meters. Yung CO2, ang output niyan is 800 lang. Kasi 800 lang naman yung ano yung pressure output ng CO2 Maliban na kung medyo mas mainit ang panahon, kung nakabilad ka sa initan, nakabilad sa initan yung airgun, tumataas yung output niyan, nasa mga 1,000. Kung siya ay mas maganda tumama kapag naiinitan, yung nasa ano siya, nakabilad siya sa initan, kung ano yung output noon, yun yung best din para sa PCP. Para sa kanya, kasi mas malayo na siyang tumatama. Ito kasing CO2, kaya open sight siya, although may lagayan siya ng scope, hindi siya intended para tumira ng malayo. Kaya, dahil una-una, yung barrel natin is pang CO2. Ayan, kung ano nga, nakahina nga siya So, ayun, yun yung advice ko. Especially sa mga hammer type na mas malalakas yung hammer, like JR Mangyo. Malakas yung hammer niyan. So, kung may output ka na 1,000, kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo, habang lumalaki, ang pleno mo, bumababa yung output. Ngayon, kung yung setting na 1,2 is 1,000 yung lalabas na output, medyo ano na yan, masaya na yan. Kasi, ibig sabihin, enough yung plenum mo. So, sa ano ka maglalaro ngayon, sa hammer, para mapababa mo yung FPS, o bawasan mo yung lakas ng hammer. Pero dapat, marunong ka rin mag-combine nung kailangan tama yung pagpukpok niya, hindi yung ibinabato lang. Ibig sabihin, kapag hinila mo ng konti, yung may clearance siya, nakaangat sa ano na. Dapat at least nakatukod siyang maigi. Kapag nakababa siya, yung hindi siya nakakak. Para talagang yung ano, hindi ibinabato. Yung sabi kong binabato Kasi pag hinila mo siya, halimbawa hinila mo ng konti, yan yung clearance niya, nakaangat na ganon. So parang ibinabato yon, hindi magpapantay-pantay, kalimitan, yung kanyang pagpukpok ng hammer. Dapat yan, at least pag nakalapat siya, kahit hilain mo, hindi siya kumakawang. Wala siyang clearance. So ganun po dapat na magpapahina ka ngayon, maglalaro ka ngayon sa spring para mas mapalayo mo yung ano. Kasi habang bumababa yung FPS, bumababa yung output, mas nagiging accurate yung airgun. Di kaya lang, siyempre sa malayo, pag malayo na talaga, let's say medyo bumababa na ng konti. Pero doon din po yung tama nun. Doon din siya tumatama. Itaas mo man ng konti yung ano mo, yung scope mo, let's say 1 mil dot, doon pa rin yung tama palagi. Ngayon, pag tinaas mo yung output niyan, matataranta na yung pellet dyan. Kasi yun na yung ano Kung sa 20 meters, 30 meters, yan, 40 meters, maganda tumama. Tapos pag mas malayo, yan, ibig sabihin, yun yung kaya ng barrel niya doon sa output na yun. So pag nagbaba ka ng output niyan, mas malayo ngayon yung maaabot na tama. Yung kanyang kasi hindi taranta yung pellet. So ayun, lalo daw pag gumamit ng mas
malalaking pellet. Ayun, nag-iiba. Dapat mas maganda siya sa Meteor compared do sa iba kasi mas mabigat yon. So yun, kaya lang mas malalaki yun. Mas sikip yun sa barrel, kaya mas ano yung hangin niya. Mas napipigilan ng pellet kaysa doon sa mas maliliit at mas magaan na pellet. So tuloy tayo dito. Ayan, nagbigay lang ako ng konting tip. Ito pa rin pin niya, ang gagamitin natin. Isusukat ko lang kung kasya nga. So ayun, tamang-tama, medyo pupukpukin pa natin. Medyo higpit. So yun, maganda kasi naglalak siya. Ang ano ko lang is kung maganda yung suksok dito. Kung maganda yung ano, kung hindi, papalitan dapat ng mas mahaba. Yan, titingnan natin kung maganda yung lusot niya. Yan, kung hindi siya kapos. Kung kapos siya, papalitan ko talaga to. So ito, mas maganda ako naglalagay ng konting langis no sa o-ring kapag isusuot na ganyan. Especially dito, mayroong butas dito. Pero maganda niya, maliit yung butas, tama-tama, na may ipapasok natin ng maayos yan. Tsaka, tama kagaya no sinabi ko sa inyo, hakab lang siya ng konti. Hindi kailangan yung masikip. Kailangan lang hahakab ng konti. Ibig sabihin yung lapat siya sa mga wall ng, ano, ng plenum, ng tube. Okay na yun. Pag nakadesign naman yung ano natin, itong ating groove, nakadesign yan habang tinutulak siya. Paliit na ganyan yung groove, nakaganon. So, aakyat siya, parang scooter yan. Habang tinutulak siya, aakyat siya doon sa mas malaking portion ng ano. So, sisiksik siya lalo. So, ganun po nakadesign yung ating power plenum. Yung ating, ano, yung ating groove ng o-ring. So, medyo okay yung ano, kasi yun, kagaya niya, mga piston ring nga, ginagawa ko. Yung pwedeng pumasok yung hangin pailalim. Pag pumasok yun dyan, bubuka yung ano. So, dalawa yung tulak niya. Tulak ng ano, dito sa side. Yan, ganyan. Let's say, bilog. Yung... So, pag ganyan siya, pabuka yung paglaro ng o-ring. Kaya, pabuka, tapos paatras na gano'n. Habang tinutulak siya, siyempre tutulak siya ng hangin na ganyan. Tapos bumubuka siya. Sa kaya, ano, tama-tama. Friendly yung ating ano, hindi na kailangan masikip na masikip pag pinasok mo para walang singaw. Ito po ay may design na gano'n. So, kuha tayo ng konting langis. Kasi diretso ng pagbuo to. Diretso na siya. Kung mapapansin nyo, nilagay ko na yung ano niya. Gaano ba kahaba. So, medyo madiin siya. Titingnan muna natin pala kung, ayan o, kung makikita nyo. Ayan o, konting ano lang. Pero talagang hakab siya. So, ayun, kaya naman. Ayun. Saan ba yung butas? Hindi ko makita yung butas. Siguro mangat. Yeah. Ano pala to eh. Ayan. May lock yung ano natin. So, ilalak na lang siya doon para hindi pahirapan. So, yun nga pala, pwede naman na putulin na itong nakaangat sa dulo kasi hindi niya naman kailangan na nakalapat doon sa ano, kasi titingnan natin kung naglalak siya. Kung naglalak ito, ayan, no, tingin ko naglalak to. Ayan, pag ipinasok mo, pwedeng pihitin. So, pwede nating putulan pa ito para yun ang mismong ano niya, yung maglalak sa kanya. So, tatry natin ilagay kung gaano kahaba. So, ano lang eh, mabilis lang. So, ang gagawin natin, puputulan na lang natin pala ito. So, gano'n. Ito kasi, mga groove niya, ay lock yan. Papapasukin mong gano'n, tapos pipihitin. So, maglalak na siya. So, dito, magpuputol na lang tayo. Ayan, since nakalock naman siya dito. Puputulin na lang natin, tapos screwdriver na lang ipanlalak natin.
So, ayan, kagaya ng sinabi ko nga, hindi na tayo makikipagtulakan ngayon. Ayan, nailagay ko na. Gamit yung screwdriver. Pinutulan ko lang siya ng 1 inch pa. Tapos, ayan, kung makikita nyo. Ayun, ang dali kasi pero ang lakas. So, ilalagay na natin to. Ayan. Ayan, kagaya na sinabi ko siya, dahan-dahan lang. Ayan. So, maitatapat na natin siya doon sa dapat na yon. So, yun, kita na yung butas. Oh. So, ilalagay natin yan. Titingnan natin kung saan siya unang pumasok yung ano. At yan, kung tuwid na yun. Sabagay, hindi naman yan. Kusang babalik yan doon sa dating pwesto niya. Sa tamang pwesto. Ayan. So, dito, mas maganda nito, magpupukpuk tayo ng konti. Ilalagay lang natin sa malambot na parte. Ayan. Ito na yung gagamitin natin. Pinalitan ko siya na mas mahaba para sure tayo. Ayan. Dito na natin siya. Ayan. Dahan-dahan lang yung pagpukpuk. Ano? Yan. Yan. Naku. Hindi siya medyo mas malaki yata siya kaysa doon sa ano. Teka, pubunutin natin muna ulit at yun. At pakikinisin natin yung dulo. Mukhang medyo kulang. So, mas mahaba naman siya. Ayaw kasi na, ito, medyo maiksi. Medyo hindi tayo ganun ka-sure. So, ito na lang, papatuloysin ko na lang. Ito, pinatulis ko na. Mas maganda kasi yung sure. At saka mas maganda itong ganito na medyo mas ano siya, medyo sikip siya ng konti. Ayan, oh. Kasi para hindi mabubunot, hindi siya mawawala sa pwesto. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Nakaabang na siyang lumusot. So, tama-tama yung pagkaputol natin. Ayan. Pero wag naman yung sikip na sikip, pa. Talagang madadamage na sa kapupukpok. Ayan, oh. Kung makikita nyo. Ayan. So, ayan, oh. Oh. So, ayan siya. Mahaba yung plenum niya. At sigurado hindi mabibitin dito sa pantay natin maigi. Yun. Siguradong hindi mabibitin yung may-ari nito sa ano, doon sa plenum niya. Yung kung mabitin siya sa tank, pwede pang magdagdag. Ayan, kung makikita nyo, pantay na pantay naman yung clearance. Tama-tama yung clearance na ginawa natin sa barrel band. So, ayan. Pwede na tong lagyan ng hangin. Testingin na natin. Lalagyan natin siya ng hangin. Kasi, okay na lahat eh. Andito na, nakaset na yung regulator. Nakalagay na. So, wala na. So, ganun, hahanginan lang natin. Yung barrel band, tupalo na. Ayan, oh, pantay na pantay naman siya. Yung pagkagawa ng clearance. So, teka. So, ayun. Akala ko nalalakihan ako sa clearance. Sure pala. Pwede pa siyang maglaro. Ayun. So, gaganyan lang yan. So, tama pa rin. Yung clearance dito, okay pa rin. Parang plano ko lang palakihin pa ang clearance doon sa... pero tingnan natin ha. Okay. So, babambahan natin. Ano na lang ha. Ikakak muna para sure. Yan. Isang kak.
Wala si sure naman walang hangin kasi, walang pellet kasi. Nung gawin natin to, may hangin siya, inubos ko na yung hangin sa pagsas. So, akin mo lang, lalagyan ng hangin. Ito, live na live to, So, kung makikita nyo, after mabuo, ayan, diretso hangin tayo. Ayan, binabalang natin dito. Hindi man kasi pwede sa taas eh. Try natin kung uubrat sa taas. Ayan, iganit. Kung try natin kung pwedeng ganyan para kita. Ayan. Yan, pwede yata. Hangin na natin siya. Napakita natin. Yun. Pagod na ako. So yan, nagkahangin na siya kagad. Kaya lang, nasa mga 200 PSI pa lang. Kasi pagod na ako. Ang gagawin natin, lalagay natin sa motor. Lakas. So, ayun, nandaya na po ako. Pasensya na. Kasi, sumisingaw sa baril, lumalabas sa baril yung hangin. Kanina, kapag pinapump ko doon, kailangan po talaga, ayan, kung makikita nyo, ito, pakita. 1,200 yung output, kagaya nung sinabi ko. Ayan, almost 2,000. Nasa ano pala? Nasa 1,500 pala siya. So, ang output na is 1,200. So, lumabas yung talagang ano natin doon. So, dito,
ililik test ko na lang to. Ililik test ko na lang siya para makita ko kung may singaw pa. Kaya lang kasi walang silencer, pinaputok ko doon. Sobrang lakas. Siguro naman narinig nyo nung paputokin ko siya sa 1,200 na output. Ayan, hindi naman nagbabago. Yung laman ng tank, hindi rin nagbabago. Kaya advice ko, kapag ito ay lalagyan nyo ng hangin, na-advise ko, huwag nyo uubusan. Pag nilagyan nyo na ng hangin, huwag nyo uubusan. Pero first, bago kayo maglagay ng hangin, yung pinakaunang gagawin, since wala pa naman, para hindi kayo mahirapan magpapasok ng laman na hangin, biglain yung pasok nyo siya. Kung may CO2 tank kayo na maisusok-sok dito, yung kagaya ng ginagawa ko, CO2 tank na may quick fill sa dulo. Yung quick fill ilalagay nyo, tapos biglang bukas, biglang sara. Kahit CO2 lang, importante magkaroon ng laman na hangin, tapos saka nyo i-pump para hindi kayo mahirapan magpapasok. At kapag may hangin na, wag nyong papaubusan ng hangin. At least 800 PSI hanggang 1,000 magtitira kayo. O mas maganda kung 1,2 pa lang, itigil nyo na. Or 1,1 pa lang, maghangin na kagad. So, ito siya, tingnan nyo naman. Pantay na pantay yung pagkagawa sa kanya, tapos ito yung... Tapos 1,200 talaga yung output niya. Ayan. Ayan. 1,500 yung laman ng main tank. Tapos, ito yung... Hindi ko man masyadong matesting ito kasi ang ano dito is talagang yun yung cassette. Malakas naman siya at saka talagang doble ito sa lakas. Power ng CO2 kasi compressed air na siya. Iba po kasi pag compressed air. So, dito, barrel band na lang ang ilalagay ko. Makita nyo, very stable naman. So, ayan. Wala na siyang kakalog-kalog. Kaya lang, kailangan ko pa rin lagyan ng barrel band dito. Kasi alam nyo naman, nakapin lang siya. Dapat huwag siyang kakalog. So, hanggang dito na lang. At, sa inyong lahat, eto malapit na ulit yung ating November 1, yung pag-alaala doon sa mga namayapa na nating mga kaibigan, kamag-anak at mga mahal sa buhay. Sama-sama po tayong alalahanin sila ngayong darating na November 1 at saka 2 para naman kahit papano ay maalala nila natin, alalahanin yung mga mabubuting nagawa nila para sa atin, yung mga magagandang bagay na naituro sa atin, yan, alalahanin po natin yan. At magpasalamat tayo sa kanila kasi kung wala sila, wala rin tayo at hindi tayo makakarating sa ganito kasi lahat ng tao na nakasalumuhan natin at naging maayos yung pakikitungo sa atin, lahat po tayo dyan sa kanila ay may natutunan. Kaya po ito, bago kita ko sa inyo, yung mga CO2 na airgun natin na hindi naman mamahalin na binili natin, meron siyang pag-asa at meron siyang na sumabay sa mga CO2 sa mga PCP na ginagawa na nandyan sa... So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.